Yun pala, in the end, nasa kay PRRD ang huling halakha. Yes, tama. Ako guys, naniniwala talaga ako na si PRRD ay guided ni Lord. Tama ka Kasi dyan, parang napaka-imposible na sobrang dami na yung kumakalaban sa kanya. Andyan yung mga dilawan, andyan yung bangag, andyan yung mga kriminal, mga kurap, mga oligarch. Pero sa bandang huli, nasa kanya pa rin yung alas. Siya pa rin yung nananalo, di ba? Diretso, pasok! Kinakabahan na baka naman hindi tama ang payo sa aking kapatid. Alam po ninyo, technically, I think the President is absolutely right that in fact, once the bill has been endorsed to him and it's already on his table, all he can do is to veto line by line the budget. However, the reality is that time and again, as mentioned under the Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, as well as the Magna Carta for Seafarers, time and again it has occurred that the executive has enjoined the legislature to take a second look at their BICAM report when it is unacceptable, perhaps unimplementable, or otherwise requires further study. Yes. Magandang hapon muli sa atin mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Yan, ano meron ngayon? Ha? Happy holiday. Konting oras na lang po ay magaganap na ang Kapaskuhan. Dispiras po ng Pasko ha. Ngayon ho December 24. Ano meron? Meron namang ulat sa atin si Chikadora, no? At syempre, wag natin palampasin yung usap-usapan, mga kasama, kasi meron mga lumalabas na mga alam niyo pag isang sinusundan nyo, pag isang tao ang sinusuportahan nyo, dapat wag kayong mag-away-away, Yan ang nangyayari kasi mga kasama. May nababasa ako, may napapanood din ako. Ang pangit. Paano kung mapanood kayo ng mga yung mga kalaban? Hindi naman natin tawagin kalaban. Mga supporters ng kung sino nakaupo ngayon. Ano sasabihin sa inyo? 'Di ba? Parang ang pangit. Pero wag na nating ipasok yan dito. No? Ito na lang ang pag-usapan natin. Pasko ngayon, di araw ng pagbibigayan. Kaya nga happy holiday to all ang nakalagay dito. Tsaka meron pa dito lalagyan natin ay, kalimutan ko sir, salamat po yung pamasko nyo sa akin nandito. Salamat ho May nag-message kasi sa akin. May nag-comment sa akin. Sabi niya, ano ba yung size? Kasi napanood niya yung vlog natin. Ano ba yung size ng sapatos mo? Sabi ko, size 9. Sige. Ganyan. Ako, wag na. Andun Sir, salamat po Salamat ng marami Oo. Happy holiday sa saan man kayo panig ng bansa po ay binabati ko ng isang masaganang Pasko. At doon naman sa mga nagbakasyon, marami ho kasing nag-comment din Kuya Goods, nasa Pilipinas kami. Yun, hindi ho tayo magkikita kasi nasa Pluto po tayo. Yun. Ito ngayon ang siste. Matapos idiin sa Senado, kung sino yung kilala nyo yung saba. Sabi rito. Binasura na ho yung kaso Di ba nasabi ko na sa inyo yan? Parang April pa ata, binasura. Ewan ko lang kung ito yung dati o by bago na naman binasura. Diba? Kasi naman, propaganda lang ho nila itong pagpapile ng case. Pagpapile ng case, gustong ipakulong si Tatay Digong, wala na hong sense yung mga sinasabi nitong mga bakulaw dito sa Kamara. Diba? Pinatawag nila si Tatay Digong sa Kamara para imbestigahan. Kuno. Pero ang lumalabas doon para idiin. Nakakatawa lang ho. Imbis na si Tatay Digong ang idiin, sila ho ang parang napahiya. Dahil ang mga taong bayan ang umalma. Mismo pinagmumura sila sa comment section. Ngayon,
Ano kayo ngayon? Di ba? Oh, meron pa nga yung video natin kanina umaga. Kung sakasakali, mga kasama, kung sakasakali lang na makita natin sa konstitusyon na pwede palang tumakbo si Tatay Digong, aba, bakit hindi? Why not? Coconut, ika nga, di ba? Kung ako sa opinion ko, gusto ko kahit na hanggat gusto niya. Siya ang nakaupo kasi siya lang naman ang presidente na naging fair sa ating kababayan. Sipin nyo, hindi siya. Bilhin mo yung bahay niya. Napakasimple lang. Kung yan ay kurakot na tao, aba, tumira yan sa Forbes. May 5 bahay yan sa Forbes. Oh, sino yung kilala nyo may 5 bahay daw di umano sa Forbes? Diyos ko! Kita nyo, doon pa rin siya sa Davao. Hindi siya ayaw niya ng marangyang buhay. May nag-comment nga sa akin empleyado sa Davao sa City Hall. Sabi niya, Kuya Goods, totoo po yan. Nagagalit niya si Tatay Digong. Pag mga, sasabihin niya, huwag kayong abusado. Pera ng taong bayan yan. Kailangan maging tapat kayo sa tao. Ganyan po si Tatay Digong. Itong mga bakulaw na, wala yan. Basta mga yung naglalagay ng pangalan sa mga pamaskong handog o yung mga may tinutulungan, trapo ho yan. Yan ang katotohanan na sa katotohanan. Diba? Marami hong trapo na politiko. Diba? Isa-isahin natin kung saan-saan sila. Baka makaligtaan nyo, baka maboto nyo sa distrito nyo. Ito lang papaliwanag ko sa inyo. Pagdating sa Maynila, kilala na si Yorme. Ayan na talagang paniniwalaan mo. Dahil sa 2 years na termino niya, nagampanan niya ng maayos. Marami siya na pagawa. Hospital, condominium, eskwelahan, pinaayos ang nirehabilitate yung Manila Zoo. Nung pandemic time, talagang sinuportahan niya ang taong bayan, hindi nagutom. Diba? Andiyan ang vaccine, wala kang babayaran, nagpupuyat pa. Yun lang maipasok ko lang. Pero mabalik tayo, kasi yung sinasabi nila si Tatay Digong daw ay nandodorobo nung panahon niya. Maling-mali ho kayo. Dapat imulat nyo na yung mga mata nyo na ang mga Duterte ho ay tunay na tao. Kaya nga ginugusto siya ng tao Diba? Kahit mga OFW, migrante, kahit saan man sila bansa ang sinisigaw. Sabihin na natin, sige, mag-comment dyan yung mga taga-Japan. Sabihin nyo kung ano yung pagkatao ni Tatay Digong at nila Ate Sara. Sabihin nyo dito, mag-comment kayo. Yung mga taga-Hong Kong, marami ho dyan supporter, Amerika, Canada, lahat, nationwide, buong Pilipinas, buong mundo. Meron ho supporter si Tatay Digong. At hindi ho nawawala yan. Kaya ito, dahil sa kaso-kaso daw ng EJK, ito naman, babanggitin na naman natin. EJK ho, palabas lang yan. Ang matinding nagawa ni Tatay Digong ay yung lumaban sa pinagbabawal na candy. Yan ho, napabilib na ng kababayan, napabilib ni Tatay Digong ang ating mga kasamang Pilipino. Maski ibang national bilib na bilib Meron doon sinabi, parang meron lang panood na video. Parang Arabic pa ata, Arabo. Tinanong siya, sino yung best Philippine president? Sinigaw niya. Rodrigo Duterte. Wala na silang laban, wala nang kalaban-laban yung mga sumisira. Ito pa, ipasok na natin to si Robin at si Chikadora. Chikadora, pwede mo maikwento sa amin kung ano na naman yung meron tayong mapapanood Ito ay sabi dito, ang pangalan daw nito ay Saba. Kilala niyo ba si Saba? Ito na, papasukin na natin. Chikadora, ipasok mo! Matapos subukang idiin patungkol sa kaso ng extrajudicial killing ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte, ilang makakaliwang grupo, pati na ang senador na si Leila de Lima, napahiya matapos ibasura at gawing pinal ng korte ang desisyon nito na hindi nabuksan ang mga kasong pinipetisyon laban sa dating Pangulo. Itong tiniyak ng desisyon ng Korte Suprema kung saan ngayong araw kinumpirma na
ang dismissal of human rights petition laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at tila hindi na ito maaaring buksan pa ng kahit na sino. Ibinasura ng 14th Division of Court of Appeals noong June 28, 2018 ang mga petisyong inihain laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa tila pagkamatay ng mga kilalang aktivista na sina Zara Alvarez, Ryan Hubila at Nelly Bagasala. Ayon mismo sa desisyon ng Supreme Court, tapos na at hindi na kailangang buksan pa ang kasong ito dahil bukod sa nakalagay na sa Supreme Court's book ang nasabing desisyon ng 14th Division, may mga datos na nagpapatunay na mahina ang mga kasong isinampa laban sa dating pamahalaan ni former President Rodrigo Duterte kaya't naging final and executory ito noong April 29, 2024. Sinubukan pa ng grupong karapatan na i-reverse ang nasabing desisyon ng Supreme Court, ngunit hindi na ito pinahintulutan ng pinakamataas na kupulungan dahil tapos na ang laban at tuluyan na nilang ibinasura ang mga kaso laban sa dating Pangulo. Yan Yan ang sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Nung nakaraan na nasabi na natin 'to. Ngayon, itong mga bakulaw ay magkakaso raw. Kakasuhan daw at isasama pa si Senador Bato at Senador Bongo. Naku po! Hindi na kayo nagtinutino, mga bakulaw. Hindi ninyo ayaw talagang tantanan, Sa bagay, may kontrata daw sila dumano, sabi ni Mary Grace dito. May kontrata daw Hanggang matapos daw ang eleksyon, talagang ganun pa rin daw ang gagawin nila. Kaso, ang problema, sirang-sira sila sa mga kababayan natin. Ito mga bakulaw. Tingnan nyo, nananahimik Matatamlay. Matatamlay sila, sabi dito ni Dominic. Bakit daw, Dominic? Kasi tuwing nagagawi daw sila ng mga pakukos, hindi sila pinapansin na. Kahit namumudmud na raw sila ng tigi 1,000, 2,000, 3,000, parang wala na raw saysay ang mga pagpunta nila. Naku, talaga naman. Dominic, totoo ba yan? Oo. Ayan, sabi ni Dominic. Kayo mga kasama, sa mga distrito nyo, alam naman natin mga kasama na, sabihin natin taga Maynila, meron 3 bakulaw dyan. Kung isa ka doon sa distrito niya, boboto mo pa ba yan? Yung taga Antipolo naman na, nasangkot pala yung sa bungkayaw daw. Sabi dito ni James Patrick. James, paano mo nalaman na yan? Ayun ang sabi ng aking lolo. Magkasing edad pala sila ng lolo. Kaya naman pala, ewan ko kung na-dismiss o talagang na-dismiss. Ayun sabi James Patrick totoo kaya yan? Sa mga nakakaalam, i-comment nyo lang sa comment section. Saan pa? Yung Laguna. Naku po, wala ho daw. Nangingibabaw daw, babae. Gobernador, babae daw ho nangingibabaw. Sabi nga daw, magla-landslide daw Ang pagkakaalam ko, yung babae na yun, parang naging reporter daw ata. Kilala nyo ba yun? Parang naging reporter daw ata yun, tumatakbo ngayon ng gobernador. Sa tansya ko, mananalo yung babae na yun. Kasi hindi naman na naging hindi naman na parang, sa tingin ko, hindi naman na masamang tao yung tao na yun yung babae. Panalangin na lang natin. Taga Laguna, comment mo sa comment section kung sino yun. Saan pa? Alam nyo na kung sino yung mga, mahawak ng distrito nyo. Pag alam nyo, nakikita nyo doon sa mga, sa mga, sa kamera, pag alam nyo, nakikita nyo doon, tapon nyo na. Wag nyo nang papestuhin dahil trapo lang yan. Trapo. Trapo ka kasi. Kaya, alam nyo na ang tunay at totoong tao. Dito tayo, tuloy. Narito at panoorin ang full report kung saan mukhang may panibagong kabiguan nga raw ang mararamdaman hindi lamang ni Senator Leila de Lima kundi lahat ng mga dilawan na sinusubukang pabagsakin ang former president na si Rodrigo Duterte, ngunit kinatigan siya ng Korte Suprema at tuloy ang ibinasura ang mga kaso laban sa dating Pangulo. Narito't panoorin ang full report. Hi mga ka-DDS, may good news para kay PRRD. Basahin natin.
Dismissal of human rights petitions versus Duterte reaches finality. Wow! Grabe no, yung akala ng mga bangag at mga dilawan na sila na yung nanalo, na napin down na nila si PRRD. Yun pala, in the end, nasa kay PRRD ang huling halakha. Yes, tama. Ako guys, naniniwala talaga ako na si PRRD ay guided ni Lord. Tama ka Kasi dyan, ate. parang napaka-imposible na sobrang dami na yung kumakalaban sa kanya. Andyan yung mga dilawan, andyan yung bangag, andyan yung mga kriminal, mga kurap, mga oligarch. Pero sa bandang huli, nasa kanya pa rin yung alas. Siya pa rin yung nananalo, di ba? Tama, At ate. meron akong may quotes ako na ito yung kalimitang nababasa ko sa comment section, which is napapawaw talaga ako. Only few people will understand that he played the role of evil so we can walk in peace in our country. Iba talaga ang karisma ni PRRD. Yan, totoo naman lahat ng sinabi mo, ate. Kaya nga, marami ho ang gusto at kagustuhan nila just in case at na malaman natin kung ano talaga ang nakasaad sa Constitution na pwede bang tumakbo ulit ang isang taong naging presidente. Sana ho meron ditong abogado na mag-comment, no? Kuya Goods, pwede yan. Oo, bakit hindi? Kasi nung nakaraang video, parang nagsalita siya, di ba? Sabi niya parang, kita-kita ulit tayo sa Malacanang. Pero pag mangyari ho yun, yung mga bagay na yun, nako po, sabi ko sa inyo, landslide. At sana, ang maging busy, kung hindi si BP Sara, kung ayaw na ni BP Sara, eto lang, halimbawa lang ho, si Baste. Diba? Pero sa tingin ko, pero wag natin pakakawalan si BP Sara kasi alam mo yung pag-uugali ni Tatay Digong, parang ganun siya eh. Parang mas agresibo pa siya. Kung halimbawa bumabati ko sa kanya, talagang lalaban at lalaban siya. Paglalaban niya talaga yung tama, hindi sa kamalian. Di ba? Oo, kasi kahit ang daming bumatikos kay BP Sara, talagang gusto siyang i-down. Pero walang nanalo ni isa. Bagkus. Ang nakakatawa pa mga kasama, ito pa nakakatawa, lahat nung bumira kay BP Sara, ngayon, bagsak ang mga political career. Ibig sabihin, mabaho ngayon sa kanilang distrito. Di ba? Ayun lang ang nakakatawa. So, sana lang at ito, meron naman tayong ipapakita sa inyo. Nagalit yung isa. Bakit daw yung mga sulsul sa kapatid niya, nandyan pa ikot-ikot. Ito lang ang tanong natin. Bakit naman kasi? Bakit naman kasi? Parang siya na magsalita, bahala na siya dito kung ano yung papaliwanag sa taong bayan. Pero, ang kagustuhan natin, sana pagdating ng araw, yung mga tao na nagoyo at nabudol ay maliwanagan. At yung hindi pa naliliwanagan, sa pamamagitan siguro ni ate, baka maliwanagan din. Ikaw, pasok mo, te. Anong kwento mo? Well, alam ko naman, kilala ko naman ng kapatid ko, ang instinct niyan, wag makialam. Ayaw niya nang hihimasok, nang gugulo. Pero para sa akin, wag naman pinapahamak yung aking kapatid. Palibasa mabait, hindi naman ibig sabihin kinakailangan samantalahin. Kaya kay ES na ako nananawagan, kay BBM Amina sa ating public works, BBM lalo. Kapag nauwi tayo sa FLR ng FLR, medyo masagwa na talagang tignan. Election year, next year, ginawa na nating AKAP, ginawa na natin MAIP, yung PhilHealth, AKAP yung 4Ps, ginawa na natin for later release lahat ng public works at nawala bigla lahat ng flagship program. Puro sa palakasan ang dating. Hindi naman maganda yun. Ako'y nangangamba. Oo nga ate, bakit hindi mo masabi, yung mga flagship project, nasaan na nga? Bakit hindi mo madiretsa, kung sino man yung nakaupo ngayon na nasasabi mong kapatid mo? Bakit ganun? Diba? Kahit paano sana, maglagay siya. Yung sariling kanya ba? Kasi ang tanong dito ate, yung katanong ng ating kababayan, yung continuity kasi nasaan hinahanap nila eh. Diba? Hindi rin mapaliwanag kung nasaan nga yung continuity.
Tapos yung sa railway project ng Davao, ng Mindanao, parang wala rin budget. Ayaw niya sa video kung saan dati napag-usapan niya, no? Sino ba nagsabi niyan doon? Parang parang ikaw din ata ate. Oo, di umano. Nasaan na kaya yung mga continuation na proyekto? Ngayon, sinasabi mo ate na parang yung mga flagship project, wala. Tapos, yung pondo, kailangan. Flood control, ano nangyari? Oo, tinarangay na ng hangin. Tuloy natin. Kawawa ang Pilipino pag hindi mapaliwanag na maayos kung saan napunta yung mga pondo, 'di ba? Kaya nga dito sa bibig ni ate, yung mga flagship project wala talaga. Bakit kaya? Tanong, ulit, diretso, pasok. Kinakabahan na baka naman hindi tama ang payo sa aking kapatid. Alam po ninyo, technically, I think the president is absolutely right that in fact, once the bill has been endorsed to him and it's already on his table, all he can do is to veto line by line the budget. However, the reality is that time and again, as mentioned under the Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, as well as the Magna Carta for Seafarers, time and again it has occurred that the executive has enjoined the legislature to take a second look at their BICAM report when it is unacceptable, perhaps unimplementable, or otherwise requires further study. Pwede naman pakiusapan yan. Maliwanag naman yan eh. At saka, ang hirap kasi sa veto, mauwi sa zero. Magiging zero. Kung ano man line item na veto, wala naman pupuntahan yan kundi zero. Nakasiro na nga yung PhilHealth, ine-negative 74 billion pa ba? Asang zero na yan. Tapos yung mga 4Ps, nasa 50 billion ang tinanggal, isisiro pa ba natin yung buong 116 billion? Yan ang problema natin. Very limited yung veto power. At ang duda, nagkakaroon tuloy ng mali siya at pangamba ang mga tao. Unang-una, mauuwian sa 2019 budget at kung maglilimos tayo para makakuha ng MAIP, dahil yun nga, yung PhilHealth, wala na. Kahit miyembro ka ng PhilHealth na may karapatan na kumuha ng doktor, magkagamot, pumunta sa ospital, may karapatan ka doon, di ba, kapag PhilHealth member ka. Ngayon, at ang PhilHealth, konting-konti na lamang yung wala na, zero na nga yung operating expenses niya, at pumila sa malalakas na mga opisyal na may MAIP, yung medical assistance. Ganon din ang mangyayari sa mga 4Ps. Kung dati, yung 4.4 million families na saklaw ng 4Ps program, merong inaabangan at inaasahan kada buwan. Ngayon, talagang pipila ka na naman at parang hihingi ka na naman, luluhod ka na naman sa malalakas para humingi ng akap. Parang gano'n na lang nangyayari. Ganun din siguro kapag veto, malamang mauuwi nga katulad ng nabanggit ko sa FLR for later release. Tapos pupunta ka sa DBM, sa DPWH, lalakarin kung sino malakas, yun ang okay. Kaya nananawagan ako kay Executive Secretary Bersamin. Alam naman natin na technically, legally, perhaps literally, the only power remaining with the president with regard to a budget is simply a veto, a line item veto. However, Executive Secretary Bersamin has on more than one occasion already urged the restoration of the budget of a law to the BICAM committee. Paulit-ulit na nakita na natin yan. Kasi ako'y kinakabahan. Mas alam ito ni Secretary Bersamin, ano? Article 14, Section 5 ng ating Constitution, the state shall assign the highest budgetary priority to education. Education talaga napakaliwanag. Ang haba pa, ensure that teaching will attract and retain its rightful share, etc. Ayan mga kasama, hindi ko na-interrupt to para malinaw sa inyo kung ano yung mensahe ni Ate Amy rito. Parang veto, sabihin natin i-veto. Pero, sana lang, maging maayos. Kasi kung yung inaprubahan nila sa BICAM, ganun pa rin, ibig sabihin, wala talaga. Diba? Yung ibig sabihin, yung init ng ulo ng tao, pinababa lang muna, tapos ganun pa rin. Walang mangyayari. Yun lang ang sabi ni Geraldine dito. Kaya nagtataka si Geraldine, bakit kasi yung iba nagpipirma sa BICAM? Diba? Nagpipirma sila, ano nangyari? Ang lalaki ng pondo doon sa iba, pero yung sa iba, wala, zero. Kaya galit na galit si Geraldine dito kasi nag-aano siya ng PhilHealth Nag-membro siya ng PhilHealth. Geraldine, kumusta na? Para naman siguro, sa susunod, alam mo na kung meron na bang pondo ang PhilHealth o wala na bang pondo ang PhilHealth o ano ba talaga ang gagawin sa pondo? Para saan ba talaga yung akap-akap na yan? Ang sabi nga ni Josephine dito, Kuya Goods, yung akap na yan, gagamitin nila yan. Ha? Saan? Alam mo na kung saan naman daw. Josephine, salamat at nag-comment ka. Tuloy natin to.
Ang liwanag ng utos ng ating konstitusyon. Bakit nasa 900 billion lang yan samantalang yung DPWH nasa 1.1 plus trillion? Nakakakaba eh. Kaya nananawagan ako, mas kabisado niya yung ating konstitusyon. Huwag naman ninyo ipahamak yung aking kapatid. Huwag naman ninyo ipapasok at pipilitin na pirmahan yung alanganin. Ako rin ay nakikisuyo sa DBM na huwag tayo mauwi sa sistema ng FLR, yung mahiwagang for later release na talagang palakasan at lahat ay lumuluhod sa DBM at sa mga bossing ng DBM para makakuha ng project. Yan, nako. At inaasahan. Ayan ang sinabi dito ha. Ito ang title, sa mga sumusulsol. Oo, ayan ang banat ni Ate Amy. Talaga naman siguro meron talagang sulsulan na nangyayari, di umano. Baka naman talagang may sulsul. At kilala nyo ba yung sulsul? Baka totoo nga, kaya binabanggit ni Ate Amy dito. Ngayon, mapunta naman tayo sa palakasan. Kasi maraming nagsasabi na ang survey daw sa mga Duterte ay bagsak na raw. Baka nagkakamali ho kayo. Baka iba yung mga sinagsasabi nyo dahil napakalakas ho ng survey sa mga Duterte, Mapaluson, Visayas, Mindanao. Meron nga mga vlogger dyan, talagang actual eh. Nagtataka sila bakit talagang solid pa rin ang pagtitiwala. Samantalang, yung mga kilala na mga bigating mga nagsosurvey, wala raw, ibig sabihin, bagsak na raw yung trust rate at approval rate ni VP Sara. Hoy! Baka naman nagkakamali ka, baka naman nabayaran ka. Di ba? Sa totoo lang tayo, mga kasama. Ang mga kaganapan ngayon patungkol sa eleksyon, natural. Pero ang kagustuhan ng taong bayan ay yung matinong mamumuno. Ayaw natin ng mga basura, ayaw natin ng trapo. Kaya lagi nating sinasabi sa inyo, pinapasok natin dito, lagi sa ating vlog, na sana lang huwag kayong bibitaw sa PDP line. Kung sino po yung endorso ni Tatay Digong, ipasok niyo po. Kahit maraming nagsasabi na meron daw, anong bang tawag doon? Merong pinasok na isang tao yung kung sino ko po ngayon, huwag ho kayong basta-basta maniniwala. Kasi merong ugong-ugong, saka na natin pag-uusapan yun. Merong ugong-ugong na meron daw tao, parang ano ba tawag doon? Parang parang pinapasok para maging spy, di umano. At merong pangalan silang binabanggit. Pero hindi ko muna babanggitin dito yan. Kasi ayoko ho rin siraan yung tao na yun. Dahil yung abogado na yun, 2021 pa, kilala ko na ho yun. Kilala nyo ba? Baka naano nyo yung mga anak ko Kasi, marami ho kasing vlogger na usap-usapan sa group chat nila, di umano, na yung tao daw na yun, yung abogado daw na yun, ay, ano bang tawag dun sa ano? Parang patibong? Patibong ba yun? O spy? O gagamitin? Hindi ko mapawari yung term na ano eh. Ano bang tawag dun? So, ganun nga. Pero yung tao na yun, 2021 pa, ang sinusuporta nung si VP Sara. Kaya ginagawan lang ito ng issue. Doon man siya talaga dati. Pero umalis na nga siya doon kasi alam niya na yung sitwasyon eh. Tapos gagawa ng kwento, gagawa ng ganun. Iisa lang ho ang sinusuportahan ng mga tumatakbo na yan. Basta ang alam natin, ang laban natin dito ay kay Tatay Digong, kay VP Sara, at sa mga kaalyado niya. Wala naman hong saysay kung mag-aaway-aaway, magsisiraan-siraan. Anak ng tipaklong naman. Di sana, hindi nyo. Kasi nangyayari ngayon, suporta-suporta, kung sino sinusuporta nila. Tama naman kung doon sila nakaalyado Kung sino sinusuportahan nilang tatakbong senador, doon talaga nakatutok sila. Pero, ang tutok ko dito, ang stand ko po dito, kay Tatay Digong, pati kay Ate Sara. Yan lang naman talaga ang gusto natin Di ba? Siyempre, yung mga senador nakaalyado. Ano pa bang gagawin mo? Sisiraan mo pa ba yung mga... Wag! Wag nyo siraan yung mga kaalyado.
Hindi nyo kilala yung mga pagkatao niyan, pero wag nyo bibigyan ng issue. Yung mga vlogger na merong usap-usapan eh. Pero wag na natin yun ano. Basta sabi ko lang, gusto natin suportahan si Tatay Digong, si Ate Sara, at yung mga PDP line o yung mga party list, Sagip party list, Duterte party list, Panaw sa party list. Ang laban lang naman natin manalo. Ang pagbabago. 'Di ba? Yung dating nabudol, ibalik yung sigla. Yung dati na ginawa ni Tatay Digong. Hindi natin kailangan manira. Huwag niyo sisiraan yung mga tumatakbo mga senador na nakapartido kay Tatay Digong at kay BP Sara. Huwag. Para lang sa kapakanan nyo, para lang sa kapakanan ng sinusuportahan nyo, maninira. Huwag. Hindi ganoon. Isa lang hong adhikain, no? Mapanalo ang mga Duterte. Mapanalo ang mga inendorso. Mapanalo yung mga party list. Oh. 'Di ba? Oh, mga kasama, mag-comment kayo kung ano yung stand nyo dito. Kasi kung magbibitaw kayo ng isang senador na inendorso ni Tatay Digong, ano mangyayari? Pilay. Oh. Pilay ho ang mga senador natin. Totoo sa totoo, ano nangyayari ngayon sa Senado? 'Di ba? May bumalimbing, 'di ba? Isipin mo ilan na lang sila, 1, 2, 3, 4, 5. Yung dalawa hindi alanganin pa. Tatlo nga Tatlo nga yung alanganin ang natitira ko na lang nakikitang magaling-galing at talagang nakasuporta na solid. Si Senador Bongo sa Senator Bato Yung iba dun, halos alanganin pa Tapos bibitawan nyo pa kung sino inendorso ni Tatay Digong. Ano mangyayari? Di lalong mapipilay. Diba? Isipin nyo mabuti mga kasama. Huwag ho kayo magpapadala doon sa mga naninira. Hindi ho i-endorso ni Tatay Digong yan kung mga matalino ho si Tatay Digong. Matalino po ang mga Duterte. Kaya huwag kayong maniniwala. At yung tao na sinisiraan na kilala ko na yung 2021 pa. Oo. Dahil nakapag-vlog po ako doon isang beses. Oo. Tsaka matinong tao yun. Ang stand nun, Duterte. Hindi naman talaga pula ang stand nun Oo, mabait ho yun. Isa hong attorney. Pero sunod na natin pag-usapan yan. Wag ganun. Kung ayaw nyong mapilay ang mga partido, boto nyo sila diretso. Huwag kayong magtatapyas, huwag kayong mag-ano. Yun lang po ang akin para naman sa kalinawan nyo. Ang stand natin dito, mapanalo. Maibalik yung nasimula ni Tatay Digong. Pag nanalo si Ate Sara, continuation niya. Kung ano yung project ni Tatay Digong, pagpapatuloy lang. Pag nanalo lahat ng mga senador na yun, yung siyam na inendorso, sipin nyo, maganda, walang problema. Lahat, kung ano yung mga nasimulan, lahat yun. Okay yun, sige, go. Tuloy natin kung ano simulan ni Tatay Digong. Walang mga ganyan-ganyan. Walang away, walang mga ano. Sabi ko nga sa inyo, Merry Christmas po. Sabi ko na, Sir, salamat ulit, Salamat ulit, Hindi na kita babanggitin, Alam mo kung sino ka, yan, hanggang sa muli, Bye-bye.